sa sobrang inis ko sa ibang mga bagay, inisip ko na walang Diyos ng ilang linggo. Pero hindi mo matakasan ang katotohanan. Ako rin ay nagbalik sa pag-iisip na nandun ang Diyos. Dahil nakita ko sa aking experience, hindi mo talaga mapapabulaanan ang Diyos. Tingnan mo yung mga bulaklak. Paano nagkaroon ng bulaklak? Hindi, maraming mga bagay. Kaya naiintindihan natin yung ibang mga taong nag-iisip na walang Diyos. Minsan naiinis lang sila. Sinisisi nila ang Diyos. So ito po ang titingnan natin. Maraming mga tao sa buong mundo na mga sikat. Nandiyan si Albert Einstein. At marami silang na-contribute sa siyensya. Marami ring mga hari. Andyan sa picture, hindi nakikita. Sige lang, imagine nyo, may hari dyan, may presidente ng United States dyan, nandyan ang pari, nandyan ang mga militar, may aeroplano dito, aeroplano yan. Tapos, merong mga scientist na nagdidiscovery ng mga gamot na nakakaligtas ng maraming tao. Nandyan, pero merong isang sa lahat ng mga sikat sa buong mundo. Merong isang, pwede mo siguro ilapit para mas maliit yung picture. Duplicate? May kopya ka ba, Dok? No? Yung slide nandun sa USB. So, okay lang. I-picture, i-describe ko ano nandyan sa picture. Nandyan sa picture si Jesus. So, merong isang tao, sa lahat ng mga sikat na mga tao sa buong kasaysayan ng mundo, merong isang tao na pinakasikat. Sino? Si Jesus. Tama. Bakit? Kasi tingnan nyo ang taon ngayon. Ngayon ay 2013. 2013. Saan nagsisimula ang 2013? Sa 0, sa 1. Di ba? Pagbalik niya ng 1, babalik niya ng negative. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang dun sa may 4,000. 4,000 halos. Kita natin, yung 2013 mismo, ang date mismo, at saka yung date na paatras, saan nakasentro? Sa panganak ni Jesus. Kaya, yung hindi naniniwala sa Diyos, tingnan nyo ang date. Saan galing yung 2013? Bilangin nyo, yan ang BC, ang tawag yan BC, before Christ. AD pala, after death. Doon nagsisentro ang kasaysayan ng mundo. Sa 0 o sa 1, na kung saan pinanganak ang ating Jesus, si Jesus. So ang date mismo, ang kasaysayan ng mundo, ang date, tignan, pag nakakakita kayo ng calendar, maaalala niyo si Jesus. Bakit? Kasi yung 2013, may ibig sabihin, pag bumalik ka dun sa pinakawang number, halos dun nila naiisip na dun nagsimula, dun si Jesus Christ. So yung 2013, Kristiyano yung number. Yung ateista, ewan ko kung anong number niya ngayon. Kasi ayaw niyang i-acknowledge. Ang history, nasa gitna, si Jesus. Ang pangalan niya si Jesus. So, pag-aaralan natin kung sino ang ating Panginoong Jesus. Katulad ng pag-aaral ng dalawang nagkukwentuhan. Nung si Jesus po ay nakasalubong niya ang dalawang disipulo na naglalakad sa Emmaus. Naglalakad sila. Nung siya ay mabuhay, in-explain ni Jesus dun sa mga disipulo. Actually, hindi siya nakilala agad ng mga disipulo. Kung ano yung mga nangyari nung mga ilang araw na nakaraan. Ito yata, Dok, ay number 7. Dun sa New Beginnings Pictures. Nandun din yun sa ano pala. Dun, Dok, sa laptop. Dun nga pala napakita na. So, ang una, nakasulat po sa Lucas 24:26. Ang nakasulat dito, napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. At nagmula kay Moses sa mga propeta.
At ipinaliwanag niya sa kaniya ang mga bagay tungkol sa kanyang sa lahat ng mga kasulatan. So, nung naglalakad yung mga disipulo galing sa Emmaus, road to Emmaus, nakita nung ni Jesus Christ, tapos in-explain na sa kanila, kasi sila ay malungkot. Alam nyo ganito, alam nyo ganito, alam nyo ganito. Kasi nung panahon na i-crucify ang ating Panginoon, dun nagkatotoo ang napakaraming mga propesiya sa ilang araw lang na yun. Ibig sabihin, si Kristo mismo ang Misaya. Kasi sila ang medyo nakakalimot na. Totoo ba talagang si Jesus ay Misaya? So, ni-review ng ating Panginoon sa mga disipulo. At yun ang gagawin natin ngayong umaga. Unang-una, bakit natin mapapatunayan na si Jesus ay Mesiyas? Una, ang mahiwaga niyang kapanganakan. Ang sabi sa Isaiah 7:14, kaya nga't ang Panginoon mismo ay nagbigay sa inyo ng tanda. Isaiah 7:14. Narito ang isang birhen, ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So pag titingnan po natin ang kasaysayan, itong sa Old Testament, ang mga propesiya tungkol sa ating Panginoon Jesus. At makikita natin sa New Testament kung paano nagkatotoo ang mga bagay na ito. Papalakas ang pananampalataya natin na si Jesus talaga ang Misaya. So may mga pangalan ang ating Panginoong Jesus. Meron siyang pangalan na Emmanuel, meron siyang pangalan ni Jesus, meron siyang pangalan na Savior, meron din siyang pangalan na Christ, meron din siyang pangalan na Messiah. Yun po ang mga pangalan ng ating Panginoon. Ang sabi sa Mateo 1:18, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay nagdala ng tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So sinasabi po sa Isias at nangyari doon sa Mateo 1 na ganun nga po ang nangyari. Si Maria ay nagdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun po ang una sa proof. Ang pangalawa po, ang lugar ng kanyang kapanganakan. Pag titingnan po natin sa Lumang Tipan, sa Micah 5:2, nakasulat, Bethlehem, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa sa magiging pinuno ng Israel. So, ibig sabihin, 700 na taon bagong ipanganak ang ating Panginoon. Pinaalam ng Diyos kay Prophet Micah na sa Bethlehem ipapanganak ang ating Panginoong si Jesus. At papunta tayo sa Bawang Tipan. Ang sabi sa Mateo 2:1, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea. Sabi ni Micah, 700 years ago, sa Bethlehem ipapanganak si Jesus. Punta tayo sa Mateo 2:1. Sabi ni Matthew, sa Bethlehem pinanganak si Jesus. Ang galing! Ang kasaysayan ay sumusunod sa propesya. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, si Jesus talaga ay isang Panginoon. Hindi lang siya kung sino-sinong tao na sikat, na magaling. Ang mga nangyari nung ipinako ang ating Panginoon sa krus, nung panahon na malapit na siyang ipako, ang daming mga nangyari ng mga propesiya nung panahon na yun. Yung mga kwento simula kay Adam at kay Eva, nag-promise ang ating Panginoon na mayroong magdi-deliver sa kasalanan. Yun ang tinatawag na plan of salvation. Yung mga offering ng mga tupa, mga kordero, nung panahon ng mga Israelitas, at saka yung pagpapari, lahat ng yan nakatutok lahat, mga simbolo kung paano ang plan of redemption o plan of salvation. Merong 2,000 na taon, 2,000 taon, pinag-aaralan sa Tagalog, ang alam natin usually, yung 3 hari, yung matatalinong taga dun sa Middle East. Pinag-aaralan nila ang banal na kasulatan. At nakita nila sa mga propesiya na malapit nang ipanganak ang Panginoon, ang magliligtas sa mga tao. Nung nakita nila, naka-schedule na ipanganak ang Misaya, sila ay naglakbay. At nakita nila ang star sa Bethlehem. At sila ay nagpunta doon at sinamba nila ang ating Panginoon.
Ito yung matatalinong tao, marurunong na tao, mga hari na galing sa east. Ang sabi sa Lucas 2:7, at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito sa mga lampin at inihiga sa isang sabsaban. Paano? Sa isang sabsaban. Yan. Diyan. Sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panunuluyan. Minsan iniisip ko mga kapatid, dito. Pero pag medyo challenging ang ating kalagayan. Pero pag nakita natin ang ating Panginoong Hesus, isinilang sa sabsaban, no? Wala tayong mareklamo. Kasi ang ating boss ay ganun din. Sa sabsaban pa, sinilang hindi sa simbahan, hindi sa bahay ni elder, kundi doon sa bahay ng baka. Buti sana doon sa bahay ni elder o dito sa maganda-gandang bahay. Doon pa sa ewan ko kung hindi pa ako nakakita ng sabsaban dito. Pero hindi tayo makareklamo sa ating Panginoon. Dahil sila ay walang matuluyan. Kaya siya ay pinanganak sa sabsaban, kung saan pinapakain ang mga baka. Ang anghel ay nagpakita kay Maria. Sabi ng anghel, ikaw ay manganganak. Ang magiging anak mo ay anak ng Diyos. Yan, anak ng Diyos. Ngunit kahit siya ay anak ng Diyos, siya ay nagkatawang tao upang tayo ay maligtas. Ang sabi po sa Filipos 2:6, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubad niya ang kanyang sariling at hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad natin. So ang Diyos nandun sa taas, pero si Jesus ay pumunta dito at naging katulad natin na mga tao. Ayan po. At hindi lang siya naging tao, na katulad natin, siya ay nabuhay na walang kasalanan, walang pagkakamali, upang maipalit niya ang kanyang buhay sa ating buhay na maraming magkasala. Pati ang kanyang sakripisyo. So, ang pangatlo po, ang pagkanulo sa kanya. Ano pong ibig sabihin ng pagkanulo? Tama po ba yung pronunciation ko? Pagkanulo. Betrayal. Yung betrayal sa kanya. Ang una, ang mahiwagan niyang kapanganakan. Ang pangalawa, ang lugar ng kanyang kapanganakan. Ang pangatlo, ang pagkanulo or pag-betray kay Jesus. Sabi sa awit, pag nandun po sa awit, nandun ang sumulat ng awit ay si David. Sa awit 4:19, ang nakasulat po dyan, maging ang matalik kong kaibigan na aking pinagtitiwalaan ay ang nakumakain sa aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong sapagkat sa akin ay laban. Siya ang aking bibigyan ng tinapay pagkatapos may iwasan ko ito. O dahil tinanong ni Pedro kung sinong magbibitray kay Jesus, sabi ni David, may magbibitray kay Jesus. Nung malapit na mangyari yun, tinanong ni Pedro, ang sabi doon sa Juan 13:26, ang sabi ni Jesus, yung binigyan daw niya ng tinapay pagkatapos may isaw-saw yung tinapay. So, yun po ang nangyari doon. Si Judas yung binigyan ng tinapay. Ang kaibigan ni Jesus ang nag-betray kay Jesus. Ay kaapat, nakatunayan na si Jesus ang Messiah, halaga ng ibinayad sa pagkanulo. Ang sabi po sa Zacarias po ay nasa Old Testament. Sa Zacarias 11:12, sa gayoy kanilang tinimbang bilang aking sahod ang 30 pirasong pilak. Nakasulat sa Old Testament. At tingnan natin sa New Testament, sa Mateo 26:14. Pagkatapos isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ang nagpunta sa mga punong hari at nagsabi, anong ibibigay ninyo sa akin upang ibibigay ko siya sa inyo?
at kanilang ipinagtimbang siya ng 30 piraso pilak. 30 pirasong pilak. Sabi doon, 30 pirasong pilak. Sabi dito, nung nangyari mismo, 30 pirasong pilak. Nagkakatotoo ang mga propesiya tungkol sa Misayas at nangyari ito sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, siya talaga ang Misayas. Ang ika-5 po, nakatunayan ni si Jesus ang Misaya ay ang paghagupit at pag-abuso sa Kanya. Ang paghagupit at pag-abuso sa Kanya. Subukan natin ilinaw siguro yun ng konti. Labo pa rin. Sige lang. Binabasa ko naman. Ang paghagupit at pag-abuso sa ating Panginoong Hesus. Ayan. Ayan po ang ika-5. Sabi po sa Isaias 50, versikulo 6, iniharap ko ang aking likod sa mga tagahampas at ang aking mga pisngi sa mga bumubunod ng balbas. Yun po ang propesiya ni Isaias sa Isaias 50, versikulo 6. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahihiyan at paglura. Tapos punta man tayo sa bagong tipan, sa Mateo 26:67. Pagkatapos kanyang niluraan siya at sa kanyang mukha at siya ay kanyang pinagsusuntok at pinagsampal at sinampal siya ng iba. Sabi doon sa Isaias, mangyayari, duduraan siya, susuntukin siya. Sabi sa Mateo, dinuraan siya, sinuntok siya, at pinagsasabihan ng masasama, sinampal ng iba. So yun po, ang ika-5. Ang ika-6, binutas nila ang kaniyang mga kamay at paa. Ang sabi po sa awit, ang awit po ay sinulat ni David. Awit 22:16. Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Yun po ang sabi sa awit. Sabi ni David. Si David pala ay propeta, no? Kasi ang dami niyang sinulat na nangyari. So yun ang nakasulat sa Psalm 22:16. Tapos nung nangyari sa New Testament, sabi po sa Juan. Sabi sa Juan 25, 1:20 verse 25. Ang sabi po sa John 20 verse 25, malibang makita ko sa kanya ang mga kamay, sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, hindi ako maniniwala. Sabi ng isang disipulo, hindi ako maniwala si Jesus yan kung hindi ko may lagay ang kamay ko sa butas na pinakuan sa kanya. Yun po nagkatotoo. Ibig sabihin nyo, sinabi ni David at yung nangyari kay Jesus ay eksakto sa propesiya. Galing sa awit, papunta sa Juan. Ibig sabihin, yun po ang pang-anim na kapatunay na si Kristo ang Misayas. Ang ika-7 na patunay, ebidensya, ay ibinilang siya kasama ng mga lumalabag. Pagtingnan natin sa Isaias 53:12, ibinilang nakasama ng mga lumalabag. Yung pa ang nakasulat sa Isaias 53:12, ibinilang nakasama ng mga lumalabag. Punta naman tayo sa bagong tipan, sa Marcos 15:27. Ang sabi sa Marcos 15:27, at ipinako sa krus na kasama niya ang 2 tulisan, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Yun, nagkatotoo po. At sabi po sa sunod na talata, Marcos 15:28, at natupad ang kasulatan na nagsasabi na siya'y binilang sa mga suwain. Yun po, sinabi dito sa Old Testament at nagkatotoo dito sa New Testament. Tayo ay malihis ng kaunti, ano? Balik tayo sa ating lesson sa Sabbath School. Meron pang isang problema sa ibang pinaniniwala sa Bible. Merong mga tao na ang gusto lang paniwalaan ay yung bagong tipan. Kasi ayaw nilang mag-keep ng Sabbath. Yung Sabbath na dun. Saka yung mga baboy na dun sa Old Testament. Ano, wala nang Old Testament. Old nga yan eh.
New. Pero pag tumingin tayo sa New Testament, pag tinignan natin si Jesus, sabi ni Jesus, sabi ni Moses. Ibig sabihin, si Jesus naniniwala sa Old Testament. Di ba nung tinanong siya, anong mangyari pag ganito? Sabi ni Jesus, sabi ni Moses, ganito eh. Oh. Si Jesus mismo, dun sa New Testament, sabi ni Moses, sabi ng propeta, nakasulat. Saan nakasulat? Sa lumang tipan. So hindi ka pwedeng maniwala sa bagong tipan na hindi ka maniniwala sa lumang tipan. Dahil ang bagong tipan, napakaraming turo na nandun, sabi nakasulat. So hindi tayo pwede maniwala sa bagong tipan lang. Pag may nagsabi na ganun, hindi pa niya nabasa masyado siguro. Kasi dami nakasulat dun. Sabi ng propeta, sabi ni Isias, sabi ni Moses, yun. So, nakasulat po dito, yung pinag-uusapan natin ay yung kanyang pagkapako kasama ang mga magnanakaw. Yun po ang nakaprofesiya at yun ang nangyari sa Marcos, na sinabi sa Marcos na nangyari. Ibinilang sa mga suwail. Ang ikapito po ay pinagsapalaran nila ang kaniyang mga damit. Ang sabi ni Haring David sa awit 22:18 ay kanilang pinaghatian ang aking mga kasuotan. Si David talaga ay propeta talaga. Kanilang pinaghatian ang aking mga kasuotan. Ang para sa akin damit. At para sa aking damit, sila ay nagsapalaran o nagagawan. Nagbunutan, siguro. Baka mas makaintindihan. Kasi pinagbubunutan yung mga bagay na ganyan dati. Pag hindi nalalam kung saan papunta. So yun po ang sabi ni David sa awit 22:18. Ang sabi naman sa bagong tipan, sa Juan 19:23. Nang maipako ng mga kawal si Jesus, kanilang kinuha ang kanyang mga kasuotan at hinati sa 4 na bahagi. Gayon din ang tunika, at ang tunika ay walang hati, walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas. Kaya't sabi nila, huwag natin itong punitin, kundi tayo'y magpalabunutan kung kanino mapupunta. Yun, sabi ni David. At nangyari mismo sa pagkapako ng ating Panginoon Jesus sa Juan 19:23 and 24. Ang kasunod po, ikawalo, na ebidensya na magpapatunay si Kristo ang Mesiyas. Kaniyang mga salita sa krus. Bakit po? Ang sabi sa awit 22:1. Ang sabi po sa awit 22:1, sabi, Diyos ko, bakit mo ako pinababayaan? Yun po ang sabi ni David. Pag pumunta tayo sa Mateo 27:46, pareho ang nakasulat. Diyos ko, bakit mo ako pinapabayaan? Grabe mga kapatid. Sinabi ng mga propeta, nagkatotoo mismo sa kaysayan, sa history. So ito po ang mga propesiya na nangyari na hindi nakokontrol ng ating Panginoon Jesus. Baka sabihin ng iba, nabasa ni Jesus kay David. Kaya nung siya itinako, yun din ang sinabi niya. Diba? Baka sabihin na gano'n. Sabi, nabasa ni Jesus kay David. Kaya nung tinako siya, yun din ang sinabi niya. Baka ginagawa na lang niya para siya na yung Jesus. Tinupad niya ang mga propesiya para siya ng Jesus. Pero may mga bagay na hindi ni Jesus Christ makontrol, hindi kontrol ng ating Panginoong Jesus. Ito ang una, ang lugar ng kapanganakan. Hindi yan makontrol ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya pwede sabihin, mga magulang ko, doon dapat ako ipapanganak. Diba? Ito po ay nangyari na wala sa kontrol ng ating Panginoon. Hindi mapipigil ng tao. Ang pangalawa, ang paraan ng kapanganakan. Hindi rin yan makontrol kasi hindi ka pa nga pinanganak. Ang pangatlo po, ang pagkanulo sa kanya. Kasi si Judas may sariling pag-iisip. Si Judas. Ay kaapat, ang mga kaganapan sa palibot ng kanyang kamatayan. Yung mga sundalo, hindi rin niya makontrol.
Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus, siya talaga ang Messiah. Ang sabi po sa binasa ni Kuya Shem kanina, sa Isaiah 53, verse 3, 4, and 5. He has borne our tears and suffered our sorrows. He was, ang dulo nun, by His stripes we are healed. Ibig sabihin, dahil sa mga guhit sa kanyang likod, tayo ay gumagaling. Kung kayo po ay nagkakasakit, at kayo ay gumagaling, nagtataka ba kayo kung bakit kayo gumagaling? Nasa Biblia po ang nakasulat. Dahil ang Panginoon ay binigay kanyang buhay. Kaya tayo, pag nagkakasakit tayo ay gumagaling. By His stripes, we are healed. By His stripes, we are healed. Yun po ang reason. At tayo ay kailangan gumaling din sa pagkakasala. Dahil ang pagkakasakit ay resulta ng pagkakasala. Ayan po. Nung si Jesus ay nakapako sa krus, siya ay kinakantsawan. Ayan, may mga sundalong nakabantay sa kanya. Dinagahampas siya, nilagyan siya ng koronang may mga tinik. Dinuraan ng kanyang mukha. At saka pinagsasampal siya, sinuntok siya sa mukha. Pwede naman siyang tumawag ng napakarami anghel. Yan, ang dami niyang kasama anghel sa langit. Ayaw ko na. Quits. Mahirap. Mamatay sa krus. Pero hindi siya tumawag ng mga anghel na iligtas siya doon. Dahil kailangan niyang mamatay para sa ating mga kasalanan. Mas mabuti nang mamatay siya at saka maligtas tayo kaysa magtawag siya ng mga anghel para hindi siya mahirapan mamatay. Nagtataka ba kayo, mahirap bang mamatay sa krus? Mahirap kasi pinalo ka ng sa likod. Tapos sinuntok ka pa. Pero minsan nagtataka tayo, hindi ako natatakot mamatay. Pero nanaginip na ba kayo na mamamatay kayo? O ba't, di ba natatakot kayo? Hindi. Kasi pag ang kamatayan, pagkahiwalay yan sa Diyos. Minsan nananalangin ako. Sabi ko, Panginoon, ayoko nang mabuhay. Alam ko bawal magpakamatay, pero kunin niyo na ang aking buhay. Ang Panginoon, binigyan ako ng panaginip na ako'y nalaglag. Sabi ko, Panginoon, ligtas niya ako. Paggising ko, tatawa-tawa ako. Akala ko ba gusto ko nang mamatay? Bakit nang malaglag ako sa aking panaginip? Ako'y nananalangin na wag mamatay. Dahil mga kapatid, ang pagkamatay ay napakatakot yan. Kasi talagang ang buhay ay mawawala sa'yo. Ang Diyos mawawala sa'yo. Hindi natin ma-explain kasi hindi pa tayo namatay, no? Ewan ko lang kung namatay na kayo. Pero sa panaginip, maraming beses na akong muntik nang namatay sa panaginip. Nakakatakot mamatay. Pag hinabol kayo ng mga leon, takbo kayo. Pag nalaglag kayo, makasipa pa kayo. Minsan, di ba? Sakay ako sa tricycle kahapon, nakatulog ako, naginip ako, nalaglag ako. Napasipa ako, buti na lang, hindi ako napalundag dun sa tricycle. Pero ang ganun mga kapatid, minsan naiintindihan natin sa ating panaginip na nakakatakot pa lang mamatay. Pag hinahabol ka ng buhaya, hindi ka makalangoy. Di ba? Kaya, yun ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Ang nakakatakot na kamatayan, hindi lang ang kamatayan niya, ang isa sa atin, kundi lahat tayo, pinagtumbok-tumbok ang kamatayan. At yun ang pinagdaanan ng ating Panginoon para hindi na natin pagdaanan ang kamatayan, ang pagkahiwalay sa ating para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang question, naniniwala na tayo na si Jesus talaga ang Mesiyas, ang Messiah. Ang question, sino si Jesus para sa ating buhay? Sino si Jesus? Kilala ba natin si Jesus? O siya lang ay isang nandyan sa Biblia? Meron ba tayong relasyon sa ating Panginoong Jesus? Ito ba ay, si Jesus ba ang ating boss? Pag tayo ay nagigising sa umaga, tayo ba ay nananalangin, Panginoon ko, ano po ba ang gusto niyo nating gawin? Gusto niyo ipagawa ko sa ngayong araw na ito? Pag mayroon po ba tayong mga desisyon, tinatanong ba natin sa ating Panginoon, ano po ang gusto niyo ipagawa sa akin? May option A, option B, option C, etc. Ano po ba ang gusto niyo ipagawa sa atin? Siya po ba ang ating boss sa ating buhay? Dahil ibinigay niya lahat para sa atin. Dapat ibigay din natin lahat sa Kanya ang tamang reaction para dito. Minsan nagkikwentuhan kami, hindi ko alam, nakalimutan ko kung sino.
sabi namin, doon daw sa langit, may mga posisyon daw doon. Kasi daw, yung mga namatay para kay Kristo, nagbuhis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, yun daw yung malalapit sa trono. Sabi ko, wala akong pag-alam kung nasaan ako sa langit, basta nandun ako. Kahit janitor pa ako. Basta nandun, no? Kasi, ewan ko lang. Niyan ang napakahalaga na hindi ka matira dito sa, pag second coming, na talagang sumasalubong ka. Ang nakakatakot, pag minsan nananaginip tayo ng mga bata tayo, tumataas na yung iba, tayo hindi. Di ba? Pero nananalangin tayo na sana maliligtas tayo. Kailangan natin ng pananampalataya. Kailangan natin magka-develop ng isang relasyon sa ating Panginoon na siya ay makikilala natin. Personal. Makikilala natin personal. Ang Diyos, mga kapatid, ay totoo. Ang Diyos, si Jesus Christ ay totoong buhay. At siya ay sumasagot sa mga panalangin. Sino ang mga nasagot na, may mga panalangin na nasagot dito? Di ba? Totoo ang Panginoon natin, di ba? Sino ang may mga panalangin na hindi sinasagot? Ibig ba sabihin, hindi pa. O kaya, baka hindi God's will, no? O kaya, wait. O kaya, no. Pero okay lang. Ang aking comfort doon, pag hindi sinagot ng Panginoon, hindi yan mabuti siguro para sa akin. Hindi naman ako ang boss eh. Pwede ako mag-request. Pero, ang boss ay ang Diyos. So, yun ang aking personal na pag-iintindi dyan. At ang mabuti nun, minsan, merong mga pinapanalangin tayo na mas masama para pag sinagot ng Diyos ang panalangin. Kasi hindi natin alam ang future. May mga bagay tayong hiningi na hindi mabuti para sa atin. Dahil na ang nakikita lang natin yung dito lang. Pero pagkadaan ng maraming taon, nakita natin, buti na lang talaga hindi pinasagot ng Diyos yung mga maling panalangin. Kung hindi, iba siguro ang nangyari. Ganun, napakaganda. Kaya malaki ang tiwala natin sa ating Panginoon dahil nakikita niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Masaya po sa Isaiah 53. Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Kung tayo minsan ay hinahamak at tinatakwil ng mga tao, sino na ang naka-experience ito minsan? Na tayo ay umiyak dahil hinahamak tayo at tinatakwil ng mga tao. Huwag tayong malungkot masyado dahil hindi lang tayo ang nagsasuffer. Pati ang ating Panginoon, sabi dyan, siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdurusa. Ang ating Panginoon ay nagdurusa na tao at sanay sa kalungkutan. Kung tayo ay nalulungkot, huwag tayong mag-alala. Meron tayong kasama na nakakaintindi sa atin. Ang ating Panginoong Jesus ay nakakaintindi ng ating kalungkutan. He has borne our taong sanay sa kalungkutan. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Pero niya, pagsuway natin, siya ang nasugatan. Laking utang na loob natin yan, no? Ang kasalanan natin, hindi tayo na punish, pero ang Panginoon natin ang naparusahan sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Kaya mga bata, huwag tayong magsusuway sa ating mga magulang. Alam niyo kung bakit? Kasi ang ating Panginoon ang nasusugatan dahil sa ating pagsuway sa ating mga magulang. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumagaling tayo. By His stripes, we are healed. Ibig sabihin, pag may ginagawa tayong hindi maganda, mga bata, pag binato mo ang kaibigan mo, hindi lang ang kaibigan mo ang tinamaan ng bato, pati ang Panginoon nating Jesus, parang binato mo na rin. Pag sinuntok mo ang iyong kapwa-tao, parang hindi mo lang yan sinuntok yung tao, pati ang ating Panginoon ay sinuntok mo. Bakit? Kasi ang sabi sa Biblia, nadama niya lahat ng nagnaban natin. So pag binato mo ang kaibigan mo, tinamaan siya, umiyak yung kaibigan mo. Yung pag-iyak ng kaibigan mo, nadamayan ni Jesus. Ibig sabihin yung nagpaiyak sa kaibigan mo, parang pinaiyak niya rin ang ating Panginoon. Kaya tayo hindi magbabatuhan, hindi tayo magsusuntukan. Tayo ay mag-iibigan sa isa't isa.
Dahil ang ginagawa natin sa ating kapwa, yun din ang ginagawa natin sa ating Panginoong Hesus. Tayo'y lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Sabi sa Isias 53:6, siya ay sinaktan, gayon man hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinala sa katayan. Yun po. Kaya po pala, nag-offer sila ng mga kordero, mga tupa, noong unang panahon. At kung kaya tupa ang pinili, dahil yun ay nagre-representa sa ating Panginoon, na in-offer na yung pinakatupa talaga ng Panginoon. Lamb of God, sabi sa Biblia, Lamb of God. Ito po pala ang pinakatupa ng Panginoon na in-offer na sacrifice para tayo ay maligtas sa ating kasalanan. Tayo po sa Apokalipsis 13:8, sa aklat ng buhay ng kordero, capital K po yung kordero. Ibig sabihin, ito si Jesus Christ na tinutukoy dito, na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Ang 4 na nilalang na buhay at 24 na matatanda ay nagpapatira pa sa harapan ng kordero. Ang kordero ay pinaslang ay karapat-dapat. So, si Jesus Christ po ang nagliligtas sa atin sa walang sa eternal death, at binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa Roma 6:23, ating paboritong talata, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggang kay Jesucristo na Panginoon natin. Hindi ko lang alam mga kapatid, pag binilang ninyo ang inyong mga sariling kasalanan at nakita niyo itong bersikulong ito, ang kaisipan ko dito, pag ako napunta sa langit, pag ako napunta sa impyerno, walang problema. Fair. Bakit? Nagkasala ako eh. Pero pag nasa langit ako, mirakulo. At yun talaga ang dapat mangyari dahil ang ating Panginoon tinanggal ang kasalanan sa atin. Niligtas tayo sa walang hanggang kamatayan upang tayo maligtas. So yun ang direksyon natin mga kapatid. Lahat tayo dapat diretso sa impyerno. Diretso tayo sa eternal death. Ngunit itong mirakulo ng salvation ang nagdala sa atin sa langit. Hindi ko lang alam kung anong, pag naintindihan natin ito, kung anong klaseng buhay, mababago ang ating buhay. Gusto natin na maligtas din ang ibang mga tao. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay walang bayad na buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Si Adam at si Eva po ay nahiwalay sa ating Panginoon dahil sa kanilang kasalanan, at ang buhay nila ay pabawas ng pabawas, kaya tayo ngayon ay masakitin, madaling mamatay, bata pa, ibig sabihin wala pang 100 years old, namamatay na sila Adam, sila Eva, 100 years old. Sabi sa Genesis 3:24, at kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ng halamanan ng Eden ang kerubin at ang isang nagniningas na tabak at umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Ngunit hindi lang sila pinaalis sa garden ng Eden, sinabi ng ating Panginoon na meron siyang plano kung paano ililigtas ang sangkatauhan. Ang sabi po sa Genesis 3:15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Ibig sabihin, ang mga sumusunod kay Satanas at ang sumusunod kay Kristo ay may pagkapuot sa isa't isa. Ang liwanag at ang dilim ay hindi pwedeng paghaluin. Maglalagay ako sa iyo sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at ang iyong binhi sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo. Ibig sabihin, ulo ni Jesus ay dudurugin daw ni Satanas, at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Ibig sabihin, nakalagay na dito na mananalo sa ating Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin ng salitang durog sa Hebreo, bruise, sa Hebreo ay to crush. Ibig sabihin, wasakin. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay magwawagi dito sa kontrobersyang ito. At yun po ang nangyari. Sabi ng ating Panginoong Jesus, kailangan nyo pag nagkasala kayo, merong mamamatay. Instead na tayo ang mamamatay, merong mamamatay.
at kukuha kayo ng tupa at yun ay inyong papaslangin para sa inyong kasalanan, para hindi kayo mamatay. Ito ang simbolo kung anong mangyayari sa ating Panginoong Hesus. Kaya pagpunta natin sa Genesis 4:4, ang nakasulat, si Abel at saka si Cain ay nagbigay ng handog. Ngunit, sabi po dyan, nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ang taba ng mga iyon. At pinahalagaan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit, hindi niya pinahalagaan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain. So nagbibigay po ng handog si Cain at saka si Abel. Ngunit hindi pinahalagaan ng Diyos ang handog ni Cain. Dahil, ang sabi ng Diyos, ang ibibigay niyong handog ay isang kordero. Ngunit si Cain, matigas ang ulo, ang binigay niyang handog ay mga gulay. So ibig sabihin, hindi siya naniniwala sa lamb o sa ating Panginoong Hesus na kordero ng ating Panginoon. Sabi po sa Hebreo 9:22, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. So yung gulay, hindi yun pwede. Walang dugo kasi yung gulay. Kailangan merong mamamatay. Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya po hindi tinanggap ang sakripisyo na binigay ni Cain. At yun din po ang ginagawa ng mga Israelitas doon sa Sinai. Nung sila ay lumabas sa Egypt, sila ay binigyan, intusan si Moses na gumawa ng sanktuaryo, ng tabernakulo, nakapareho ng sanktuaryo at tabernakulo sa langit. At yan din po ang mga seremonya ng Passover. Yan din po yung Passover, yung paglalagay ng dugo sa pintuan, sa poste ng pintuan, para hindi mamatay ang panganay. Yan din ang ibig sabihin yan, na kailangan ng dugo ng kordero upang maligtas ang mga tao. Kaya nung pumunta ang anghel na naninira, yung mga walang pintura na dugo ng mga bahay, namatay yung mga panganay sa kanila. Ang ibig sabihin nito, kailangan ng dugo ng kordero ng Diyos upang mailigtas ang mga tao. Ayan po. Ang kordero ang makapagliligtas sa atin. Sabi sa Hebreo 9:26, minsanan siyang naghahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-alis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay sa kanyang sarili, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. So, ibig sabihin, mga simbolo lang pala po yung mga dugo ng mga toro at mga kambing. Ang totoong kordero ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nung si Juan Bautista ay bininigan niya si Jesus, ang sabi niya sa Juan 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun po ang sabi ni Juan Bautista. So, ibig po sabihin, kay Jesus Christ nakaturo lahat ng mga sacrifice na yan. Yung Passover na itong mga to. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, ang siya lang makakapagligtas sa mga tao. Naiintindihan natin ito, mga kapatid, no? Ang ating Panginoon, siya lang ang kayang magpawalang sala sa mga may kasalanan. Sa ating may mga kasalanan, siya lang ang kayang magpawalang sala. Siya lang ang kayang magpatawad ng kasalanan dahil siya ang Diyos. Siya ang kayang alisin sa atin ang pagkakasala. Ang ating Panginoong Hesus din, siya rin ang kaya niyang turuan tayo kung paano mabuhay na walang kasalanan. Siya ang perpektong halimbawa sa ating pamumuhay at gabibigyan niya tayo ng lakas upang mabuhay ng walang pagkakasala. At yung mga bagay na kailangan natin palitan sa ating loob, ang ating puso na hindi maganda, kaya ng ating Panginoong Hesus palitan at bigyan tayo ng bagong buhay. Merong pong kwento. Merong isang nagtatawid sa isang dagat doon sa Antarctic Ocean noong 1914. Ang pangalan ay si Sir Ernest Shackleton. Siya ay gustong tumawid. Kaya lang ang barko nila ay nasira doon dahil bumangga sa mga yelo. Tapos,
yung mga barko nilang kahoy, naggiba-giba, sila ay nagpatong dun sa mga lumulutang ng mga kahoy, hanggang sila ay mapadpad dun sa isang isla. Ang pangalan ng isla ay Elephant Island. Ngunit, may problema. Paparating ang winter, o yung panahon na nag-yelo lahat ng mga bagay sa sobrang lamig. At alam nila, pag wala silang bahay dun, walang apoy, na mamamatay sila dun sa isla na yun pag walang kumuha sa kanila. Pero, may problema. Sabi nila, walang magre-rescue sa atin dahil walang nakakaalam na nasira yung barko natin. Hindi rin nila alam na nandito tayo. Kailangan, meron pupunta, pabalik dun sa mga tao at sasabihin nila, nandito tayo. Kasi kung maghihintay lang tayo dito, walang darating dito sa Elephant Island. So kailangan natin gumawa ng bangka-bangka. Yung mga tantira dun sa bangka nila, sa barko nila, pinagbubo nila, yung pinakamalalakas sa kanila na 6 ay sumakay. At nagkuha ng layag at mga sagwan-sagwanan. At sabi nila, susubukan namin bumalik dun sa isla na malaki upang kumuha ng saklolo para magpadala ng barko na magsasaklolo dun sa mga ibang nandito sa tao, mga ibang natira. Kasi kung hindi natin gagawin yun, lahat tayo dito magugutom. Pagdating ng winter, lahat tayo magiging yelo dito. So sila po ay nagbiyahe. Nilagay nila ang layag nila. At saka sila ay naglayag. Tapos nagkuha sila ng takip para paggabi, pag umulan, hindi sila masyadong malamigin. At pagkadatan, nagdala sila ng mga baon nila natira. Pagkadaan nila ng 2 linggo dun sa dagat, hindi nila sigurado, malapit na silang mamatay. Nakita nila yung mga bundok na kung saan sila dapat papunta. So, ibig sabihin, sila ay nakarating dun sa Georgia, sa South Georgia. Tapos, yung makarating sila dun, sinabi nila, yung mga kasama namin, nandun sa Elephant Island. So, nagpadala na sila ng isa pang barko doon. Ibig sabihin mga kapatid, parang ganito rin ang nangyari sa ating sangkatauhan. Nakita ng Diyos na itong mga tao ay nagkasala. Pero kailangan may pupunta doon sa earth at tuturuan sila kung paano mabuhay. At saka ibibigay ang kanilang buhay, isakripisyo ang kanilang buhay upang maligtas yung mga tayo na nandito sa earth. At yun po, ang pinadala ay ang ating Panginoong Jesus. Ito po ang ating pag-asa na ang ating Panginoong Jesus na nag-rescue sa atin, ang siya lang na makapagliligtas sa atin, sa makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang challenge po magkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon. Araw-araw tayo manalangin. Tanungin natin ang ating Panginoon kung anong gusto niya ipagawa sa atin. Babasahin natin ang banal na kasulatan dahil nandyan ang mga sagot sa ating panalangin. Nananalangin tayo minsan. Ba't di nasagot ang Diyos? Nakasulat din yung text ng Diyos. Kung kayo nananalangin, kung kayo nagte-text sa inyong mga kaibigan, naghihintay kayo ng text. Pag kayo nananalangin sa Diyos, ba't nasan ang sagot ng Diyos? Nandun ang text ng Diyos sa banal na kasulatan. Hahanapin natin at tutulungan tayo ng Diyos matagpuan ang kanyang mga text back sa atin, galing sa banal na kasulatan. So tayo po ay mananalangin ngayon sa katapusan ng ating lektura. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for the plan of salvation. We thank you, Lord, for rescuing us from our sins. We are lost, we are nothing, we are supposed to die, we are supposed to go to eternal death. But you took the time, you considered our state, and you rescued us from evil, from the black hole of sin. Our Father, help us to share this opportunity, this gift of salvation to everyone else in this earth. Give us wisdom and understanding in sharing so that more people can be saved like you want to save us. We thank you, Lord, forever for this salvation that you have given us. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.